Hello. Ay magandang umaga po. Dahil gising pa naman ako, magla-live lang ako kasi pwede sabihin na breaking news ito. Kahit lumabas nga sa ngayong mga balita na tinanggalan na si Sara Duterte, Vice President Sara Duterte ng mga gwardya niya. Ano pong ibig sabihin yan? Hindi, wala na bang magbabantay sa kanya? Kaya kung walang magbabantay sa kanya, may malaking problema tayo. Kung binabantayan natin ang presidente dahil ayaw natin na malagay sa balag ng alanganin ng bansa na walang presidente, ganon din ang kaisipan sa vice-presidente. Dapat bantayan din natin. Regardless kung may away ang presidente at vice-presidente, dapat yung parehong yan, bantayan. At saka may rason pa sa ngayon na bantayan na maigi si presidente tsaka si vice-presidente dahil sa threat sa pananakot daw kuno ni vice-presidente na ipapatay niya si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos at saka si Romualdez kung mamamatay siya. So ngayon, para hindi mangyari yan, sinisiguro ko naman na dapat bantayan dapat ng Office of the President, yung si Presidente, ng mga Presidential Security Group. At bantayan din ng Vice Presidential Security Group, si Sara, para hindi siya makagalaw na kung ano, mabantayan siya kung saan ba siya pumunta para masawata o ma-prevent o mapigil kung ano man may balak siya laban kay Bongbong Marcos. Diba? Parang ganun. Pero yung balita na nakikita natin, nakababasa ko lang, ay nagpalabas na ng order si Marbil na PNP chief na tinanggal niya na ang lahat ng pulis na gumugwardya kay BP Sara. At ito naman daw si Chief of Staff na si Browner ay siya na mismo ang direkta magiging hepe ng Vice Presidential Security Group. So, kung ano man ang ibig sabihin yan is, I hope so. Mga matalino naman mga ito at may tiwala ako sa kanilang kakayahan bilang profesional na mga pulis at sundalo na hindi sila makikialam sa awayan ng dalawang pinakamataas na politiko sa ating bansa. Sana naman ay isasalang-alang nila yung ating kaayusan sa bansa, manatili ang ating bansa at manatili ang kapayapaan na wala ni isang Pilipino ang masasaktan. Manatili ang kaayusan at ang lahat ng makatarungan ay mabigyan ng tamang pansin at pinakaunang pansin. At ang lahat ng mga krimen ay mabantayan dahil dapat may mga pulis sila magbabantay sa mga krimen. So, ang akin lang dito ay ganito. Ay, wala lang sana mangyari. No? Hindi ko naman tinitingnan na isang galaw na pangingikil o paninikil ng Office of the President sa kay Sara Duterte yung pag-take over ni General Browner na magiging hepe ng Vice Presidential Security Group. At yung pagtanggal naman ata ni Marbil ng mga pulis mula sa Office of the Vice President. Hindi ko naman alam kung totoo ito, pero ito na po ay nabalita. Siyempre, lahat mga balita, hindi naman pwede sabihin na perfecto sa ngayon kasi kalalabas lang ito. So, nakalagay, EP Chief Browner to take control of Sara Duterte's security detail. Dahil sa sundalo siya, lahat ng sundalo ang pwede niyang hawakan. Hindi niya pwede panghawakan ang lahat ng mga pulis. Nasa ilalim naman yan ni General Marbil. O kung ano man yan, let us pray na walang mangyari. At anyway, marisolba ito. Nag-umpisa lang naman ito sa mga usapin tungkol sa pera. Hinahanap nila pera kung paano ginastos ni Sara Duterte. Tapos sa kanyang pamamagitan ng
confidential fund. At kung totoo naman ang kwento pag-usapan natin, lahat naman nata ng confidential fund ay hindi nakarating sa dapat patutunguhan. Naalala nyo tumistigo si Job Espinido na kung saan namin niya na wala man lamang net intelligence fund na dumating sa kanya noong siya ay hepe pa ng mga unit ng police noong araw. So, ganoon din sa Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force na ang balita ko dyan ay hindi nakakarating ang intelligence fund. At ang problema natin sa ating bansa, ang may pinakamalaking confidential fund ay yung Office of the President na si President Bongbong Marcos na may 4.625 billion pesos na confidential fund. Si Duterte sa panahon niya 4 billion. Tapos si Noynoy naman sa panahon niya 500 million lamang. Dapat wala na yung presidential or confidential fund, wala na dapat yan. Anyway, naging tuloy, yan na naging awayan. So ako lang, hanggang dito lamang ako, mga kapsat ko, ingat kayo, mga kabalen ko, ingat kayo, kababayan ko, ingat kayo. At patuloy tayong dasal na walang mangyayari. At sana magkaroon ng peaceful transformation. Pero kung minsan nakikita ko ito na isang galaw ng Diyos, divine intervention, para lalabas ang katotohanan. Kung ano man ang katotohanan na labas dito, abangan natin kung ano po yun. At sa ngayon, gabing-gabi na madaling umaga na, nandun pa rin ang mga kakampi ni Duterte sa EDSA. Although hindi naman sila karamihan, pero mukhang decidido, nandun pa rin. At may nagbigay na sa kanila ng pagkain kanina. Wala sana magugutom. Ginagalang ko naman yan, karapatan nyo yan, na mag-rally, karapatan po ng lahat ng Pilipino. Mapabibim ka man, mapadidiis ka, mapagloria, royo, kung ano man ka, oposisyonista, karapatan ninyong lahat po yan. Hindi po kayo pwedeng hulihin. Basta wag ka lang kayo manggulo. At wag lang kayo mangharang na kalsada. Yan lamang po ang aking paalala. Kahit sumigaw kayo dyan, maubos ang boses nyo. Kagaya ko, hayaan nyo lang yan. Kasi karapatan na ng lahat ng tao na hindi pwedeng tangkunin ng pamahalaan. Okay? So si Jordan, Perni Pinto Sr., ang magandang umaga. Si Pilgir Vlogs, si Maximo Dagaya, Good Wednesday, no? Si Wonder Mike, tapos si Jasmine Celso, Pres Perez, tapos si Manong Riban Channel, Son Jose. So, nagkataon po, Eleanor Claveria, Michelle Gabinete, nagkataon na may ginagawa ako sa ngayon. Norone 0143. Tapos, yun nga, Michelle, ano ba yung pinadala mo sa akin kanina? Tungkol naman yun sa dati pang kaso nyo. Hindi ko pa nabasa. Pag-usapan natin bukas na. Bob Andrade, Brutoto, palubog na yung Durian Mafia. They only have one route, one pipeline, madaling pasabugin. Not spread out. News update live. Pero ang katotohanan niyan, Bob Andrade, wala na pong durian sa Davao. Ang durian po, nandun sa amin, sa Cotabato. Yan ang katotohanan. Doon lang binibenta palagi sa Davao. Manuel Toribio, Ping Diniega, Gilbert Albao, Wilbert Blacksuli. So, Bob, lapit na. So anyway, whatever it is, let us pray to our God na dapat mabigyan tayo ng guide ang lahat ng Pilipino, mabigyan ng kaisipan na matiwasay at lahat ay mag-isip kung ano ang kabutihan para sa lahat. At sana lahat ng mga korap ay mag-isip na ibalik na mga pera na ninakaw nila kasi yan lamang ang ugat ng away, agawan ng pera. So si Omom Reacts, Sir John Inday, mag-duet na sa mga kantahan. Kent Guardiano. Okay? Magandang umaga po sa lahat. Hanggang dyan lang tayo. Ako'y may gagawin at matulog may konti.